Hello everyone. Nag-commit tayo na this 2026 basahin uli natin yung Bible. So, binasa natin from Genesis to Job, Book of Job na nakaraan. And tonight, 146. Day 146 na tayo. Out of 365 and 364, ganyan. Nasa 40% na. Yan, 60% na lang. So, praise God. So, ngayon, papasok na tayo sa Book of Psalms. And, ang ganda nitong chapter 1. Nakakatuwa dahil umpisa pa lang ng Book of Psalms. 150 chapters to eh. So, umpisa pa lang niya, doon sa una pa lang na verse, sabi doon, is mapalad agad yung maririnig mo sa English. Blessed is. So, mapalad daw yung mga taong hindi nakikinig sa payo ng mga masasama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niya nino daw nung mapalad na tao. Ang kasiyahan daw niya ay ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Binubulay-bulay daw niya ito araw at gabi. Okay, sabi pa doon kung tutuloy natin yung pagbasa. Yun daw tao na ang kasiyahan ay yung kautusan ng Lord or yung Bible, yung salita ng Panginoon. Para daw siyang punong kahoy na nasa tabi daw ng batis. Alam mo yun? Nasa tabi ng batis tapos hindi raw natutuyo yung kanyang mga dahon tapos namumunga siya sa tamang panahon. So, yun naman daw yung mga taong hindi na naniniwala sa Bible or hindi nakikinig sa salita ng Lord, yung mga masasamang tao, para daw silang mga alam mo yun, parang mga ipaghinangin kung saan na lang. Ay, parang mga balat ng palay, ganun. Kung saan hanginin, dun sila patungo. So, naniniwala ako na lahat tayo gusto natin mag-bless. Diba? Yun naman talaga eh. And kadalasan kasi nami-misquote lang natin yung salitang bless ng money. Alam mo yun, parang kayamanan, ganun. So, yun yung akala natin doon sa salitang blessed. Pag, blessed na blessed, so, kumbaga parang dami ng material possessions, diba? Pero dito, ang blessing kasi is, yung masaya ka. Sagana yung puso mo, yung kahit na anong nangyayari, is masaya ka pa rin dahil kasama mo ang Panginoon. Alam mo na siya yung may control sa lahat ng bagay. Pwede tayong pagpalain ng Lord sa mga material possessions, mga kamakayamanan or mga salapi. Pwede naman talaga tayo i-bless ng Lord through material possessions. Kung naging okay naman tayo na steward, diba, ibibigay naman ng Lord kung talaga yun. Pero ang kasiyahan dito, yung kagalakan natin, dapat hindi siya nakadepende sa material possessions. According dito sa Psalms 1, ang blessed or ang mapalad na tinatawag ay yung mga tao na ang kasiyahan ay yung salita ng Diyos. Yung pagsunod niya dun sa salita ng Diyos, yung mini-meditate niya yung salita ng Diyos. Alam mo yun, parang binibigay siya ng wisdom ng Lord kung ano yung dapat at hindi dapat gawin. Hindi siya kagaya ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos o mga taong mga masama na alam mo yun, kung saan lang sila tangay ng panahon, kung saan lang, kung anong di ba? Kung ano yung masarap sa pakiramdam, dun sila. Tapos, nakikinig sila dun sa mga tropa nila o mga kaibigan nila na wala rin pagkakilala sa Diyos. Ano mangyayari? Kapahamakan talaga yung sa kanila. Yung kapahamakan kasi talaga yung pag wala kang Diyos sa buhay. Maraming mga tao na parang ang tingin natin, bless na bless sila, mayaman sila, di ba? Meron pa nga, alam mo sa mundo natin ginagalawan, meron mga mayayaman dito na walang higil pa sila po kayaman, to the point na magnanakaw na sila kahit hindi sa kanila, kinakamkam nila para lang doon mas dumami pa yung yaman nila. Kung titignan natin sila, wow, nakakotse, ang ganda ng bahay, ang sweet. Pero kung babasahin natin itong Bible kasi, hindi yung pamantayan ng pagpapala.
Okay? Ang sabi dito, babasahin natin yung bandang huli. Si Lord yung magpaparusa sa kanila bandang huli para sa mga magsama. Sa araw ng paghuhukom, may mga parusang nakalaan sa kanila. And since wala silang Diyos sa buhay, sino yung magtatanggal sa kanila? Hindi tayo kayang pagtanggol ng ating mga kayamanan. Actually, pag namatay tayo, wala talaga tayong dadalhin. Kagaya na sinabi nga ni Job, sinilang siyang walang dala, aalis siyang walang dala dito sa mundo na to. And example yung ito nga, yung Book of Job tips. Yung Book of Job kasi, nakita natin doon sa Book of Job na ano siya, okay yung buhay niya financially or materially, mayaman si Job. Pero hindi sa isang iglap kayang mawala yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya blessed. Hanggat kasama mo ang Diyos, laging may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Hanggat humahawak tayo sa mga salita niya, dapat naniniwala tayo sa Kanya, kaya niya tayong pagpalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So patuloy tayong mapalad, patuloy natin sundin ang utos ng Diyos, kahit mahirap, sundin natin, kahit alam mo yun, hindi kagaya ng ibang mga tao. Maring sabihan ka, maring kutyain ka, di ba? Kutyain. Sabi dito, yung mga kumukutya, hindi siya nagpapadaig doon sa mga kumukutya sa kanya. Kasi darating ang time sa pagsunod mo sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, darating ang time na mahihirapan ka talaga. Hindi madali kasi ang sumunod sa salita ng Diyos. Pero, ayun nga, kung susundin natin ang salita ng Diyos, nakakasigurado tayo, sabi ng Bible, na tayo ay mapalad at kasama natin ang Panginoon. So, huwag tayong sumunod sa mga payo ng mga walang pagkakakilala sa Lord. At ang pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung sinasabi ni God. Kaya napaka-importante na basahin natin yung salita ng Diyos. Dahil doon, yun ang basihan. Ang galing, chapter 1 pa lang sinabi na ng Lord kung ano yung basihan para tawagin tayong mapalad. And that is, kung lagi nating inaaral yung salita ng Diyos, binabasa yung salita ng Diyos, at sa Kanya tayo naniniwala sa mga sinasabi niya, hindi sa sinasabi ng ibang tao. So have a blessed day and God bless everyone.